ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikakasa na nga ni Samantha ang kanilang operasyon pagkagat ng dilim. Matapos ngang tawagan ni Samantha si Mr. Chan para makipagkita dito at bumili ng limpak-limpak na ginto. Hindi naman nag-alinlangan si Mr. Chan lalo pat kinakailangan niyang i-dispose ang kanyang lahat ng tinitinda sapagkat balak ngayon ni Mr. Chan na mangibang bansa dahil mainit sa mga mata ng mga kapulisan itong si Mr. Chan. Kaya naman agad-agad ay pinapabilisan na nga nito na maibenta ang lahat ng ginto. Samantalang nakipagkita na nga itong si Sam kay Mr. Chan sa gabing iyon. Kaya naman agad nga siyang inofera nitong si Mr. Chan na sumama ang dalaga sa ibang bansa. Magbabakasyon umano sila. Kaya naman ikinagulat ni Samantha ang offer ng isang businessman. Ngunit anya pa nitong si Samantha na wala umano siyang panahon para rito dahil ang nais niya ay makabili lamang ng mga ginto. Ngunit hindi rin nagtagal ay bigla ngang may lumusob na kung sinong grupo. Kaya sa pagkakataong ito ay malulusutan na ba nitong si Sam ang naturang misyon sapagkat muli ngang masusunog ito sa kadahilanan na nalaman nga ni Pia ang transaksyon at operasyon na isasagawa nga ni Samantha kasama ang kanyang mga iilang nalalapit na kaibigan. Kaya naman sa pagkakataong ito ay dito nga ikinagulat ni Samantha. Bigla ngang sumulpot ang mga Zafra at dito nga sandamakmak na mga tauhan ang paparating. Habang itong si Pia ay agad na ngang kinausap si General Delgado para ipaalam dito ang sikretong misyon na isinagawa nga ni Samantha Jacinto. Galit na ganit si General Delgado sapagkat ginawa nga umano ni Samantha na i-bypass itong si General. Sa pagkakataong iyon ay galit na galit ito at sabay-sabi na kinakailangan umanong maghanda para puntahan nila si Samantha. Siguradong malalagay sa alanganin ang buhay ng dalaga lalo pat wala nga silang permiso mula kay Delgado. Dito naman ngayon isinakatuparan nitong si Tatang ang mulingang paghingi ng pabor nitong si Gabo. Binigyan siya ng misyon, yun ay makuha nga ang ginto dito kay Mr. Chan. Wala umanong pakialam si Tatang, patay man o buhay, na maiuuwi nga ni Gabo itong si Mr. Chan. Ang mahalaga ay makuha umano ng binata ang naturang ginto. Kapalit rin ito ng buhay nitong si Mang Rudy. Wala na ngang pag-aalinlangan pa ngayon itong si Gabo, lalo pat nag-aagaw buhay ang kanyang ama at oras na lamang ang hinihintay nito. Kaya naman agad ngang tatapusin ni Gabo ng mas maaga ang kanyang misyon para makauwi na ng pera na pwede ngang pangpa-opera dito kay Rudy. At sa wakas ay dito na naman nagkatagpo itong si Samantha at Gabo. Nagkita ang kanilang landas at sisiguraduhin ni Samantha na hindi niya patatakasin si Gabo hanggat hindi nga inaamin ito kung bakit lagi ngang sumusunod itong si Gabo sa operasyon na isinasagawa nga ng NCIA. Malakas ang pakiramdam ni Samantha na hindi ito kalaban sapagkat tulad nila ay hinahabol rin ni Gabo itong si Mr. Chan at nakipagbakbakan din si Gabo dito sa mga Zafra. Muli ngang iniligtas nitong si Gabo ang buhay ni Samantha dahil sa gigil nga ni Lucas na itumba si Jacinto. Mabuti na lamang at dumating si Gabo kung kaya't hindi nga natuloy ang pagbaril ni Lucas sa dalaga. Malaki ang pasasalamat ngayon ni Samantha kay Gabo dahil kung hindi umano rito ay marahil ay pinaglalamayan na siya. Kaya naman hindi rin ipinagdabon ni Gabo ang kanyang pangalan. Bago sila nagkanya-kanya ng landas ay tinanong nga ni Samantha kung ano ang pangalan nito. Inamin nito na siya si Gabo. Pagkatapos nun ay hinayaan na ni Samantha na makaalis si Gabo. Hawak-hawak nga ng binata ang gold bar at maraming ginto na nakulimbat nga ni Gabo sa naturang jewelry shop. Samantalang
Masayang masaya si Tatang dahil sa wakas ay hindi siya binigo ni Gabo. Dahil dito ay binigyan nga ni Tatang ng malaking parte si Gabo para meron na rin itong mapaing pangpapaopera sa kanyang amang si Rudy. Halos tumalon sa tuwa si Betchay nang biglang ngang ibinalita ni Gabo na maooperahan na ang kanyang ama. Agad ngang pinuntahan ni Gabo ang naturang cashier at doon binagsakan nga ni Gabo ng malaking pera na pwedeng sasapat sa operasyon ng kanyang ama. Tinanong siya ng kapatid ni Rudy kung saan galing ni Gabo ang pera, subalit hindi na sumagot si Gabo. Ang mahalaga umano ay sa malinis na paraan niya ito kinuha at hindi sa kahit anong masamang bagay. Kaya naman nailigtas ang buhay ni Rudy at hindi makapaniwala ngayon si Rudy nang binalita nga ni Betchay sa kanya na si Gabo umano ang gumawa ng paraan para siya maoperahan. Nakahanap si Gabo ng pera at hindi nga makakapagtataka dahil malaking pera nga ang ibinigay ni Gabo. Kaya naman nais ni Rudy na makausap ang anak. Kaya lumapit itong si Gabo at tinanong siya ng ama kung saan umano galing ang pera at bakit siya nakakuha ng ganoon kalaki. Ngayon ay aaminin nga ni Gabo na galing umano sa malinis na paraan at pinaghirapan, dugot pawis niya ang nakasalalay dito para lamang makuha ang pera. Ang mahalaga umano ay ligtas na ang ama, ngunit hindi pa rin makapaniwala itong si Rudy sapagkat ang perang iyon ay talaga namang hindi makukuha ng basta-basta sa iisang kumpas ng galawan lang. Ngunit naniniwala pa rin itong si Rudy sa kanyang anak na si Gabo na nasa malinis na paraan ito kinuha ng binata. Ngayon ay natutuwa si Gabo dahil nakahinga na rin siya ng maluwag-luwag at laking pasasalamat ni Gabo kay Tatang sapagkat binigyan pa nga siya ng pangalawang pagkakataon.